Good day sa inyong lahat, sa mga nagsisimula pa lang mag-program, sa mga marunong ng mag-program, at sa mga professional na mag-program. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon ay bibigyan natin ng isang halimbawa, isang simulation, ang tinatawag na encapsulation. Ang encapsulation ay kadalasang maririnig nyo sa mga subject na data structure at object-oriented programming. Ano ba ang encapsulation? Ang encapsulation ay isang paraan kung saan ang ating mga methods at ating mga data ay ating itinatago. In short, hidden. At from the word itself, encapsulation, encapsulated po sila. Kapag kayo ay gagawa ng isang program applying the encapsulation, tandaan po ang mga sumusunod. Una, dapat ang mga variable ay merong private keywords. Para saan ba yung private? Private are only accessible sa mga declared na class. Exclusively lang siya. Pangalawa, ang encapsulation ay gumagamit na tinatawag na mutator or set method. Para saan si mutator? Sila yung mga method na nag-i-store ng data na binabato mo from the main method. At pangatlo, ang assessor or tinatawag na get method or getter method. Ano ba ang assessor? Ang assessor ay tinatawag din in short na return. So sila yung nagbabato pabalik sa main method kung saan dun ka mag-output. Okay? So simulan natin. Pangalanan natin siyang encapsulation demo. Okay? So, sa mga nagsisimula pa lang po, no, wag po nating kakalimutan, slash, lagi nating tandaan, kung ano yung pangalan ng Java file mo, dapat yun din ang pangalan ng class file mo. Okay? In short, again, kung meron kang file na encapsulation.java, make sure na meron ka rin encapsulation demo.class. Dapat po yan ay magkaparehas. Sa mga bago pa lang sisimula. Okay? So, lagyan tayo ng main method natin. So, bago natin siya encapsulate, no, gawin muna natin yung tinatawag na linear. Kapag sinabing linear, ito yung mga basic kung paano natin mag-output ng isang program. So, declared muna tayo ng mga variable. Oh, ayokong ilagay ang age ko. Lagay nyo na lang sa comment section pag may nakahula ng age ko plus 5. Okay, so using the output stream, since basic lang naman, so basic, not basic lang, basic naman to. So may mga idea na kayo sa ginagawa ko dito. Ayan. Okay, sa mga bago pa lang nagpo-program, paalala lang, no, bago kayo mag-run ng file o mag-run ng inyong program, make sure na i-click nyo yung build file. Para saan ba to? Okay? Para malaman natin kung may error tayo sa pagko-compile ng ating program. At saka natin i-run yung mismong file o project natin. So, ayan po, nag-output. So, ito ay napaka-basic or /fundamentals kung paano tayo gumawa ng linear programming. Now, paano natin siya gagawing
encapsulation or paano natin i-apply yung encapsulation dito. Okay? Kung babalikan nyo yung sinabi ko kanina, dapat daw ang ating mga variable ay naka-private. Okay? So, gawin natin to. O bakit ko nilagay dito? Matanong lang. Later on kasi, yung class na encapsulation demo ay magiging constructor na po, kung saan yung encapsulation demo ay naglalaman ng mga method to store at to return yung mga value na in-input natin from the main method. Okay? So, simulan natin by adding a private keyword sa ating mga ginamit na variable kanina. Yan. Okay. So, isa sa mga dapat nyo rin tandaan, okay, gaya ng binanggit ko kanina, ang mga variable nyo dapat ay naka-private at yung mga method sa loob niyan ay naka-public. So, yun yung mga dapat nating tandaan. So, gamit tayo ng isang method kung saan dito i-store natin yung mga data or yung data particular kung ano yung gusto nating i-store dito. Since dito po nauuna sa ating mga variable ay name, okay, pangalanan natin siyang set name para hindi tayo malito. At under o sa loob ng tinatawag na parameters, which is the open and close parenthesis, maglalagay ka dyan ng variable kung saan siya yung nag-handle para ma-store yung data na ilalagay mo sa string na name. Okay? Value na lang. So, value. Okay? Then, after niya makagawa ng method na yan, ilalagay nyo yung variable na mag-handle para doon sa pangalan at kung ano yung variable na mag-handle para i-store naman yung pangalan. Ganyan. So, meron na tayong mutator para sa ating name. Siyempre, kung may mutator, meron ding assessor kung saan nagre-return. So, paano siya i-construct? So, simple lang. Again, sabi is dapat ang mga method nyo ay naka-public. So, public. So, make sure na tama yung data type na ilalagay nyo after the word na public. At, lagyan natin siya ng label or name na get name para hindi tayo malito. Ayan. Okay? So, return. Sino yung return natin? Siyempre, kung sino yung pinaglagyan natin ng ating value, which is si name. Name. Yan. So, meron ka ng isang mutator at meron ka ng assessor para sa name. So on and so forth. Lagyan natin yung tatlo. Okay. So, copy-paste ko na lang ha. Okay. So, huwag tayong malilito. Palitan natin yan. Horse. Get horse. Then, set. So, huwag malilito po. Ito ay para sa favorite number. So, save num. Yan. So, int get save num return save num. Yan. So, kompleto na ang ating assessor and mutator for the three variables na meron tayo.
Bago na natin, no? Encapsulated daw eh. Yan, ganyan siya. Supposed to be, ganyan yung makikita nyo. Pero, syempre, ilalagay natin yan para ma-publish. So, by the way, kung yung mga nanonood man ito ang first video na ginawa ko. Sinubukan ko lang naman talaga siya. Okay? Hindi para ipakita ko anong meron ako, pero para makatulong din sa mga nagsisimula pa lang mag-program at yung gustong matuto, syempre. Okay, next. Gaya ng sinabi ko kanina, okay, yung class natin dito ay magiging constructor na kung saan siya ay nagko-contain ng mga store at return value kung ano man yung input natin from the main method. So, encapsulation demo, let's say personal lang, equals new encapsulation demo. So, ibig sabihin, yung constructor na encapsulation demo, yung person na variable, siya yung nag-handle para may output natin yung mga gusto nating ilagay na name, na course, at na favorite number. Okay? So, paano natin i-output ngayon yan? Simple lang. Unang-una, tatawagin natin yung nag-handle ng constructor natin, which is the person. Okay? Then, follow up doon sa nag-i-store ng ating mga data. So, may idea na kayo doon. Siya ba ay get? Siya ba ay set? So, syempre, gaya ng nasabi kanina, ang set ang nag-i-store ng ating data. Okay? So, set, course. Ngayon, dito natin lalagyan ng laman. Kasi nga, di ba ang set, siya yung nag-i-store ng ating mga data? So, dito natin lalagyan ng laman. Yan. Then, person dot, what set course to? Set name, syempre. Yan. Set course. Oh, by the way, hindi ko sasabihin to dahil nagkamali ako, natural lang magkamali. Ganun lang yun. Okay. Isa sa mga na-develop kong motto para sa ginagawa ko na tong libangan is progressive programming makes you pro. Okay? Yun yung parang dapat continuous tayo. Okay? Kasi meron akong isang tinitingala at iniidolong professor na sinabi niya na walang good or best label sa programming. Ang mahalaga, marunong ka mag-program. Yun ay share ko lang naman, mga kaibigan. Okay, so meron tayo para sa storing ng mga data, meron na tayong ipambabato doon sa method natin, output na natin siya. Okay? So name dot, syempre person dot get name. So napapansin nyo, mga kaibigan, sa mga nanonood, nababasa na ng library natin yung ating mga method na ginawa. Patunay yan na nare-recognize siya sa ating program. So, kopya at dikit, no? Yung mga paborito na mga ayoko mag-name drop, pero yun talagang buhay. Hindi naman mawawala yan. Okay? So, wag natin kalimutan na ibahin to kasi iba ang designation niya. Get course at get favorite number. So, yan.
So, ito yung pag-i-input, kumbaga, ito yung pag-output. Ito yung mutator, ito yung assessor. Ito yung mga mutator method, ito yung mga assessor method. Ayan. So, nakaset na yan. So, let's see kung meron tayong error. Uy, wala. Amazing. Okay? Then, run natin. Ayan. Ganyan, mag-construct ng encapsulated na program. Okay? So, yun po. So, ito yung isang halimbawa ng encapsulation. At sana kahit papano ay meron kayong naintindihan kahit medyo magulo yung aking pagkaka-discuss. Okay? Hindi ko gagawing excuse na first time kong gawin to. Ang gusto ko lang ay maibahagi ito sa inyo. Maraming salamat po, and don't forget to like, share, click the bell button, and subscribe to my YouTube channel and Facebook page, java.hd. Lahat kayo +5. Thank you very much.